Kung mahal ka talaga ng Diyos, bakit ka niya hinahayaang masaktan? Bakit may mga panahong ginagawa mo naman ang lahat ng tama, pero parang lalo lang nagiging mahirap ang buhay? Bakit may mga panalangin kang paulit-ulit na hinihingi, pero parang walang sagot? At bakit may mga taong mahalaga sa iyo na kailangan mong mawala? Kung makapangyarihan ng Diyos, kaya naman niyang pigilan ang lahat ng sakit, pero bakit hindi niya ginagawa? Siguro, minsan napapatanong ka rin, Di Diyos, kung mahal mo ako, bakit mo inahayaan itong mangyari sa akin? Hindi madaling sagutin ang tanong na iyan, pero baka may isang bagay kang kailangang malaman. Hindi lahat ng sakit ay parusa. May mga pagsubok na hindi natin naiintindihan ngayon, pero maaaring may itinuturo ang mga ito sa atin. Baka tinuturuan ka nitong maging matatag. Baka tinuturuan ka nitong magtiwala. Baka tinuturuan ka nitong maghintay. At baka tinuturuan ka nitong mas lumapit sa Diyos. Isipin mo ang isang binhi. Kapag itinanim ito sa lupa, parang ninilibing, madilim, tahimik, walang makikita. Pero sa ilalim ng lupa, may nangyayari. Unti-unting lumalaki ang ugat. At pagkatapos ng panahon, may tutubong halaman. Ganon din minsan ang buhay natin. May mga panahon na parang walang nangyayari. Nananalangin ka, pero walang sagot. Naghihintay ka, pero walang pagbabago. Pero paano kung habang naghihintay ka, may ginagawa pala ang Diyos na hindi mo pa nakikita? Minsan, gusto nating baguhin agad ng Diyos ang sitwasyon. Pero maaaring ang unang binabago niya ay tayo. Maaaring ginagamit niya ang pagsubok para palakasin ang pananampalataya mo at turuan kang magtiwala kahit hindi mo alam ang susunod na mangyayari. Marahil may ipinapanalangin ka ngayon, baka trabaho, baka pamilya, baka isang tao, baka isang pangarap na matagal mo nang hinihintay at paulit-ulit mong sinasabi, Lord, kailan? Pero paano kung ang hindi pang Diyos ay hindi ibig sabihin na hindi? Hindi natin nakikita ang buong larawan. Nakikita natin ang problema ngayon, pero ang Diyos, nakikita niya ang buong daan. Kaya kung matagal ka nang naghihintay, huwag agad isipin na nakalimutan ka na niya. May tamang panahon ang bawat bagay, kahit hindi natin ito maintindihan. At kung may nawala sa buhay mo, huwag agad isipin na tapos na ang lahat. May mga taong umaalis. May mga pangarap na hindi natutupad. May mga pintong nagsasara. Masakit iyon. Pero hindi lahat ng pagkawala ay katapusan. Minsan, ang pagsasara ng isang pinto ay naghahanda sa iyo para sa panibagong daan. Minsan, kailangan mong bitawan ang isang bagay na gusto mo para mabigyan. May lugar ang bagay na mas kailangan mo. At kung pagod ka na, kung ilang beses ka nang umiyak ng palihim, kung pakiramdam mo ay wala nang nakakaintindi sa iyo, huminga ka, magpahinga ka, manalangin ka. Kahit isang simpleng, Lord, tulungan mo ako, ay sapat na para sabihin sa Kanya na kailangan mo siya. Baka nasa chapter ka pa lamang, hindi ka nag-iisa. At hindi pa tapos ang kwento mo, patuloy kang magtiwala.